Jerome Bruner is the man who helped us see learning in a new way. He is famous with his theory that called constructivist theory, which emphasizes that learning is an active process in which the student construct new ideas based on their current and previous knowledge. Bruner discussed that learning happens in three stages, called the modes of representation: and active, iconic, and symbolic. Now, we will proceed to the different class scenarios that we made that is related to Jerome Bruner's theory, and each one shows a unique situation. So please watch carefully and understand the message behind it. So, good afternoon class. So, nakaraan ang pag-aralan natin tungkol sa pinakamataas at ang pinakamababang mga bagay. Tama ba? Yes po! So, ngayon ipag-experience ko sa inyo kung ano nga ba ang mas mataas at mas mababa ng mga bagay. So, ngayon, pwede bang kumuha kayo ng dalawang bagay na meron sa inyong mga bagay at ilabas ninyo? So, ayan, tinalawan ako yung mga bagay. So, pwede mo ba sabihin sa akin, Marley, kung anong dalawang bagay niyan at kung sino ang pinakamataas at pinakamababa? Thank you, Carla. Tubigan at papel. Sino kaya mas mataas sa kanila? Tubigan po. At saka yung pinakamababa? Yung papel. Yung papel? Sino pa nga? Ikaw naman. Sa akin yung electric pan ko po and yung ballpen ko. Yung mas mataas ko is yung electric pan ko and yung mababa ko is yung Okay, tama. So, ngayon, nalaman niyo na kung paano ikumpara ang mga bagay tulad ng mga maliliit at matatangkad ng mga bagay o mahaba o maliliit. In this video, the teacher encourages the students to use their own school supplies and compare their heights, allowing them to experience learning in a natural and engaging way, through touching, observing, and directly interacting with real objects. The students are not simply told which one is taller or shorter. Instead, they discover this concept on their own, which clearly reflects the essence of an active learning, which is learning through actual experience and personal discovery. So, good afternoon, class. So, ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa addition o pagdaragdag. So, sa addition, ano ang dapat unahin natin? Nagtuan 5 or yung 1 or 2? 2 and 5. Okay, subukan na natin. 2 plus 5 equals 7. 7? Okay, bilangin nyo lang mga kamay nyo. Ilabas ang 2. 7. Okay, nakuha nyo na ba mga anak? Opo. Sino gusto magsagot sa number 1? Okay, ikaw Christine. Tingnan natin kung masasagot niya. At 2, bilangin natin. 1. 2, sino magsasagot? Ikaw, Carla. Tama! So, number 3, sino kaya? Yes, tama! Ngayon, tapos na tayo sa activity ko. Magpapamigay ako sa inyo ng mga videos niya, ng mga addition. Pag gagawin nyo na lang sa bahay, ha? Okay. Pag gagawin nyo yan sa bahay nyo, ha? Malinaw ba? Yes! The teacher give help and guidance using examples and simple steps until students can learn on their own. They also learn through words, language, and numbers. Good morning, class! Naalala niyo po ba kung ano yung pag-aralan natin last time? Kung saan pinag-aralan natin ang kahalagahan ng kapaligiran. Tama? Yes po! And ang word na natutunan natin ay be. Also, nag-read tayo ng story about children picking up trash in the park. Then, last lesson,
Naragdagan ito na ang akala nyo sa pag-keep ng malinis na lugar. And also, nagbasa rin tayo ng story ng pagiging malinis sa kapaligiran. So, ngayon, nadagdagan ang ating kaalaman at ang word natin is recycle. Alam niyo ba ang recycle? So, ang recycle is ito ang nakakatulong sa atin upang mas mapaunti ang ating mga basura sa ating kapaligiran. Today, may history tayo na kung saan ito ay tatukwal kung paano magiging mas maayos ang paralan. Gusto kong magbasa tayo at magsulat ng reflection na kung saan i-share niyo sa buong klase. Okay, dahil napamigay nyo na ang mga papel, pwede nyo nang basahin. Tapos pwede na kayong gumawa na okay, class? Sino yung kapos na magbasa sa inyo? So, pwede na kayong gumawa ng reflection base sa nabasa nyo. Okay, class? Tapos na ba kayo sa reflection nyo? Yes po! So, gusto mag-volunteer sa reflection niya. Okay, ikaw, the class na. Ma, ang aking natutunan ay mahalaga na mag-recycle tayo para mas maayos po yung mga basura. And parang magmumukatulong po ang para natin, itatapon po yung basura sa tamang lalagyan. Okay, tama. So, sinong bago na mag-volunteer? Okay, ikaw, Christine. Ang aking natutunan ay bukod sa pagiging malinis ng kapaligiran, makatutulong din ito sa sarili natin. Dahil pag tayo nag-recycle, magagamit ko din natin ang mga bagay na akala natin wala nang gamit. Bukod sa napapawasan ang basura, nagkaka-benefit din po tayo. Okay, tama din. Okay, tama. Hindi lang para sa kapaligiran ang ginagawa natin mag-recycle, kundi para rin sa ating mga sarili. So, bukas, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-segregate ng basura. So, yun lang. Maraming salamat. Let's talk about how the topic or information being structured so that it can be taught from simplified version at first, revisited at more complex later. In the video, you will see the three modes of representation, the enactive, iconic, and symbolic, where students develop a deeper understanding of concept as they connect the new lesson to what they already know. Through the spiral curriculum, learning becomes a continuous process where ideas grow richer and more meaningful over time, helping students become independent and a lifelong learner. Jerome Bruner's constructivist theory reminds us that learning is just about receiving information, but about actively building knowledge through experience, understanding, and reflection.